Sa ganito pong initiative, Kapitan, ako po ba'y pro-China, Kapitan? Pro-China po ba ako, Kapitan? No, sir. Salamat po sa inyong sagot. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta agad tayo mga kababayan. Sobrang napakainit po na issue itong kumakalat ngayon tungkol sa binitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pahayag niya doon sa CA hearing nitong mga nakakaraang araw na sinasabing i-give up yung KIG o Kalayaan Group of Island mga kababayan. Itong mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa mga kababayan natin, kabilang na dyan ang mga ilang mainstream media, mga vloggers at mga influencers, ito namang mga kababayan natin ay hindi po nagsasaliksik, nagsusuri ng mabuti at hindi nila kasi napanood, hindi nila nakita. Ang kinuha lang po kasi sa punto na yon ay yung i-give up ang KIG o Kalayaan Group of Island mga kababayan. Hindi man lang nila tinignan at hindi man lang nila pinanood yung buong kwento at buong salaysay ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-uusap nila nitong Captain Pilar mga kababayan. Alam nyo po, itong si Captain Pilar, napag-alaman po namin na taga rito po pala ito, may bahay pala rito sa La Union ito at ito po pala ay isang Ilocano mga kababayan. Oo, Ilocano po siya. At dito mga kababayan, kaya namin ikinontent ito, ginawa namin ito para nang sa ganun ay maipapanood sa ating mga kababayan yung buong video ng pag-uusap ni Senator Rodante Marcoleta at ni Captain Pilar mga kababayan. Napakarami po kasi ang naano dito, nami-mislead at kung ano-ano ang kanilang mga ibinibigay na opinyon. Sa bagay, ginire-respeto natin yung kanilang mga opinyon, yung kanilang mga pangunawa. Sana, mga kababayan, unawain natin at hindi namin sinasabihan na dahil sa, ganyan lang sinasabi nyo sapagkat ipinagtatanggol nyo si Senator Rodante Marcoleta, ganun siguro ang sinasabi ng iba. Pero hindi po. Kaya namin ito sinasabi sa inyo mga kababayan para magkaroon tayo ng equal na pananaw, pagtanggap ng katotohanan na tamang impormasyon lamang at hindi yung nalalason yung ibang kaisipan ng ating mga kababayan dahil sa hindi nila iniintindi yung buong konteksto o yung buong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Ibigay na nga lang talaga ang Kalayaan Island Group? Ganun ba ang talagang kagustuhan ni Senator Marcoleta mga kababayan? Kaya nga sabi namin, panoorin natin itong mabuti. At i-analyze natin para nang sa ganon ay maintindihan natin mabuti yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta dito sa hearing. Alam nyo mga kababayan, ito po kasi yung video na ginagamit nila o ng iba para udyukan ang mga taga-Kalayaan Island Group na magalit kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya mga kababayan, sa pagkakataong ito ay nakikisuyo po kami kung talagang ang gusto nyo malaman yung totoo. Kung ang gusto nyo katotohanan, kung gusto nyo ay maliwanag na pagkaalam ng buong katotohanan, pagtsagaan nyo po na panoorin ito mga kababayan. Mahaba po itong video ito, pero marami po kayong matututunan dito mga kababayan. Beno, panoorin po natin ng sabay-sabay ang video ito. Ako pong nireview ang credentials po ng 35 senior officers
of the Armed Forces of the Philippines at ang kanilang ad interim appointments na sila pong lahat ay nasa harapan natin. Sa akin pong palagay, silang lahat po ay dapat makonfirm na ngayong araw na ito. Pero Mr. Chair, I'd like to take advantage of their presence dahil po sa alam na nating nangyayari sa ating bansa ngayon. Palagay ko po, Captain, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman yung napakaraming batuhan ng pananalita ngayon mula sa ating panig at sa kampo ng Embahada ng China. Alam po ba ninyo ay ang mga ito? Ako po bilang isang Pilipino, nababahala sa ganitong mga wala na yatang katapusang iringan at palitan ng sagutan sa bawat panig. Ako po ay naniniwala na ito po ay hindi nakakatulong sa dalawang bansa. Ganon din po ba ang pananaw ninyo? Yes, Your Honor. Ito po ay pinasimulan ng isang Commodore Tariela. Si Commodore Tariela po ay pumunta sa isang pamantasan natin at doon siya ay nagbahagi ng kanyang discussion at tinawag niya ang Pangulo ng China, si President Xi Jinping, na bully. At meron po siyang daladalang mga caricatures na nagsasalarawan po sa Pangulo ng China sa pangit na paglalarawan. Dahil po doon, malinaw po na nasaktan naman yung embahada ng China na nandito sa ating bansa. At sinagot po nila yon na sana'y huwag ganito. At mula doon sa pagsagot nilang ganon ay dumami na po yung sagutan at sumali na po yung ibang mga political leaders natin. Ito nga po ang naging dahilan kung bakit ngayon dito sa Senado pinagtatalunan namin ang isang resolusyon na kung saan ay hinihingi ng Senado na ikondena natin ang lahat ng mga public statements na ginagawa ng Embahada ng China. Kapitan, kung ang isa pong bahay ay nasusunog, ito po ba isasabuyan natin ng gasolina o tubig? Tubig, Your Honor. Tubig. Alam po ninyo, Captain Pilar, sa sulat po ng ating Secretary of Foreign Affairs sa kagalang-galang na senador ng ating bansa, Senator Risa Ontiveros, doon sa bahagi po ng kanyang sulat, ay sinasabi po niya, as foreign policy and diplomatic relations are the remit of the department, statement it issues are deliberate, consistent, and anchored on existing foreign policy and instructions of the President. We would not generally take part in statements of other agencies and officials, particularly if this may have been made in personal or unofficial capacity. Balikan po natin yung pananalita ni Commodore Tariel na tinawag niyang bully ang Pangulo ng China. Meron po ba tayong national policy na ang mga heads of state ng ibang bansa ay kailangan pa nating pasaringan ng negatibo? Your Honor, I believe wala po. Wala po. Wala rin tayong national policy na gagawa tayo ng caricatures para pasamain natin ang itsura ng mga heads of state ng ibang bansa. Wala din po, Your Honor. Sa makatwid, personal po ni Commodore Tariela ang kanyang ginawa. Tama po. Probable po, Your Honor. Ang sabi po sa bahagi ng sulat, Captain Pilar,
While the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, the department, meaning DFA, reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Ako po'y naniniwala dito. Kayo po'y naniniwala rin. Yes, Your Honor. Okay. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state? What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Tama po yun. What is legally ours must be defended. Must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat sasama sa inyo doon. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. But, Captain, he was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ang sinasabi po nila, at tamang-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo dun. At mula dun sa archipelagic baselines na yon, madidefine natin ang exclusive economic zone, ang ating contiguous zone, ang ating territorial sea. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun eh. Pinagsasama po nila yon. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema? Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yon. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota, at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yon, Captain? Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone? Be honest. It is beyond within our EEZ, sir. So, hindi po ninyo alam na sila po'y wala doon sa EEZ? Ang akala po ninyo, they're within our EEZ? Sir, we are already occupying those islands. No.
Chairman, tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng 4 na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Wag po kayong mahihiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Alam po ba ninyo na wala siya at hindi sakop ng ating EEZ? Yung 4 na features ng Kalayaan Island Group? Sir, those islands can also generate EEZs within. Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir. It is Kapitan, way- ito pong 4 na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung malinaw. Baka, kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mamaya po, sa pagtatanong ko, malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG generates its own exclusive economic zone. Hindi po. Sino po nagsabi sa inyo that it basahin po ninyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are RACs and they do not generate EEZ. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipilit po natin na pag-isahin, parang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, sinabi po niya yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographic Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi, he does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG,
Wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yon. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa nun. Paano mo ililipat yung mga features na yun para ilagay dito sa lahat ng EEZ natin? We cannot do that. Pagkatapos pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan, megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko, ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila, ipinakita ko doon, they were able to manage their differences and were able to develop and explore oil and gas in their areas. Alam po niyo, Vietnam, there were about 60 to 70 exploration in their areas, kasama ang China. Malaysia, about 30 to 40. Ang Pilipinas, 8 to 12 explorations. Because we were unable to manage our differences. But these 2 countries are smart enough to manage their own differences. Tingnan po ninyo yung mapa na pinakita ko. Isang mapang 2013, isang mapa 2024. Malayo na po tayo. Iniwan na po tayo ng milya-milya. Kumain na po tayo ng alikabok. Kasi ang ginagawa natin, patotyahan dito, patotyadan doon. Saan pupunta ito, Kapitan, sa palagay mo? Alam po nyo, ang sabi ng China, pwede naman nating pag-usapan ito. Did you know that I met the ambassador of China because I was invited? Alam po ba kung ano yung una niyang sinabi? Gustong-gusto kong makipag-usap sa lahat ng concerned agencies of your government. If you are be kind enough to tell them that I am open anytime. More specifically, the Secretary of the Department of Defense. Yun po yung una niyang sinabi sa akin. Because I believe, sabi niya, foreign relations is not a zero-sum game. Totoo naman yun eh. Walang dapat makakuha ng gain na nawalan yung isa. Pare-pareho tayong makinabang dapat. And sabi niya, an open discussion, a bilateral discussion is the first start. Bakit hindi po natin gawin yun? Yun lang naman ang pinakikiusap nila.
Sabi ko, okay, you want to speak to the Secretary of National Defense? Yes, Your Honor. I'm really very willing. Medyo biniro ko pa nga siya, Chairman. No, maybe, why don't you text me? And I will show him your text message. Akala mo, papalabas pa lang ako sa kanilang embahada. Tinext niya na ako. Salamat, sabi niya, Senator Marcoleta, for visiting us. And at sa pag-offer mo na ikaw nang magsabi sa aking gustong mangyari na gusto kong makausap lahat ang concerned agencies of your country. More specifically, Secretary Gibo. Sinulat niya, more specifically, Secretary Gibo of the Department of National Defense. Sana man lang even over coffee. So alam po niyo yung, hindi ko po alam kung yung number po ni Secretary Gibo, yung pa rin. Para mas makasigurado ako, kinausap ko po, dahil meron kaming meeting ng ating Secretary of Foreign Affairs. Pinakita ko po sa kanya yung text message. At sabi ko sa kanya, pwede bang ibigay ko sa iyo para ikaw nang mag-transmit o mag-pass kay Secretary Gibo? Okay naman po sa kanya, Mr. Chair. So binigay ko, pinas ko sa kanya yung at siya na daw po ang magbibigay kay Secretary Gibo. Sa ganito pong initiative, Kapitan, ako po ba'y pro-China, Kapitan? Pro-China po ba ako, Kapitan? No, sir. Salamat po sa inyong sagot. Hindi po ako pro-China kahit kailan. Ako po ay pro-Pilipinas at sa interes ng Pilipinas. Kung ang China po ay papayag na makipag-usap sa atin, lalong mabuti. Sinabi ko po sa kanya, Kapitan, bakit hindi natin pasimulan ang pag-uusap natin, Mr. Ambassador, sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan? Halimbawa, yung mga isda. Wala namang may-ari ng mga isda eh. Bakit sa kabila ng inyong sigalot sa Vietnam, nagbarilan kayo, nagpatayan kayo, but in the end, you were still able to arrange an agreement between your country in the Gulf of Tonkin in the year 2000. Meron kayong kontrata ngayon. So wala na kayong sigalot sa pangisdaan. Kahit may hostility kayo sa bansang India, nagawa nyo ring ayusin ang inyong hindi pagkakasundo, nagkaroon din kayo ng kontrata sa pangisdaan. Ganon din naman kako nangyari sa Japan. Mahigpit ang labanan ninyo dyan. Nag-iiringan kayo, mainit. Pero nagawa nyo ring ayusin sa ngalan ng mga isda. Why can't we do that here in the Philippines? Magandang tanong yan, sabi niya. Ang totoo niyan, initially, napasimulan na natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang kaso lang, ngayon, ito nga, patutsadahan ng patutsadahan. Paano nga tayo mag-uusap? Halimbawa, Kapitan, ikaw nagpipinta ka ng isang bagay, isang obra maestra. Nagsisimula ka pa lang magpinta, binabato ka na ng putik ng kusino-sino. Maumpisahan mo ba yung ginuguhit mong obra maestra, Kapitan? No, Your Honor. Kaya nga po kailangan po nating magkaisa. Ayusin po natin ang problema, hindi sa patutsadahan. May makikinabang dito politically. Yung nangangahas na akala mo hindi pwedeng gawin ng China yan. We are for the fishermen of this country. Akala mo napakagagaling. Hindi naman nila alam kung paano nila gagawin. Pupunta ka doon sa Baho de Masinloc para makipagbarilan ka sa China? Ganun ba yun? Hindi po ganun Let us begin to engage them. I told him, sabi ko, Ambassador, iyon pong traditional fishing rights, hindi mabigat na usapin. In public international law, this is only a private right.
It does not concern territory. Let's not talk about territory muna ngayon. Isda muna. Para sa ganon, may mapag-umpisahan tayong isang mabuting bagay. Preparado sila eh. That's a good start, sabi niya sa amin. Kaso lang, walang gustong makipag-usap eh. Kaya ko po sinasabi ito eh. Ulitin ko po, Kapitan. I was never pro-China. I am pro-Philippines. Kung anong